Malaki ang naging pagbabago ng posisyon ni Donald Trump ukol sa Ukraine at Volodymyr Zelensky, kung saan may papel sina Laura Loomer at Vice Presidente J.D. Vance. Ngayong Hulyo 28, dumating sa Washington si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Makikipagkikita siya kay Donald Trump sa Oval Office ng White House. Sa pagkakataong ito, ang pagpupulong ay gagawin ng walang media ng pribado. Pagkatapos nito, magtatalumpati si Zelensky sa mga senador na inaasahang magpapasa ng batas sa mga sanksyon laban sa Russia. Ayon sa pagtataya ng mga Amerikanong media, ang relasyon ng dalawang leader, sina Trump at Zelensky, ay mas matatag ngayon ayon sa kanilang sinabi kaysa dati. At ito ay isang matinding kaibahan kumpara sa dati. Naalala pa ng lahat ang iskandalong nangyari noong Pebrero 2025 sa Oval Office noong sina Trump at Vance sa harap ng kamera ay pinagalitan at nanaig kay Zelensky. Pinalabas siya sa White House. Ano ang nagbago sa mga buwang ito at bakit biglang gumaliktad si Trump pabor sa Ukraine? Ang sagot, taliwa sa inaasahan, ay hindi lang nakadepende sa diplomasya at masasabi ko pa nga, wala nga ito sa klasikong diplomasya. Kundi sa mundo ng MAGA, mga blogger, mga gabi ng boxing at mga Ukrainian na drone na tagasabat na may kakaibang pangalan na Pisyun. Ngayon, pag-uusapan natin dito kung anong inaasahan ng bawat panig sa pagpupulong ng dalawang presidente. Paano naapektuhan ang posisyon ni Donald Trump ng pagtalikod ng mga kaalyado niya, mula kay MAGA blogger Laura Loomer hanggang kay Vice Presidente J.D. Vance? At paano sistematikong kinukuha ng Kyiv ang simpatya ng kilusan ni Trump? At paano nga ba talaga makakatulong ang kilusang MAGA sa Ukraine? Kawili-wili ang kwentong ito at puno ng maraming nakakaintrigang detalye tungkol sa kung paano mahusay na isinasagawa ng Ukraine ang kampanya para makuha ang atensyon ng mga taga-suporta ni Donald Trump na dati ay palaging itinuturing na kontrobersyal. Ako si Alexei Pichi Pechi. Pag-usapan natin lalo na ang pagbisita ni Volodymyr Zelensky sa Washington at pagkikita niya kay Trump. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Malapit na tayong umabot ng 300,000 subscribers. Kaya't ipagpapasalamat ko ang bawat pag-subscribe ninyo. Washington. Sige. Dumating na si President Vladimir Zelensky ng Ukraine sa Washington. Alamin natin kung bakit siya pumunta at ano ang itinuturing niyang pinakamahalaga sa pagbisitang ito. Ang opisyal na dahilan ng pagbisita sa Estados Unidos ay upang dumalo sa seremonyang paggunita. Dumating si Zelensky para magbigay galang kay Republikanong senador na si Lindsey Graham na pumanaw noong ika-11 ng Hulyo sa edad na 72 dahil sa komplikasyon ng sakit sa puso at ugat. Si Lindsey Graham ay isa sa mga pangunahing kaalyado ng Ukraine sa Senado at bago siya pumanaw ay bumisita pa siya sa Kyiv. Pero syempre, ang libing, gaano man ito pakinggan, ay isa lamang dahilan. Pinakamalaga, nagaganap at magaganap na ito sa Oval Office ng White House. Pagdating sa Washington, agad ipinaalam ni Zelensky ang kanyang prioridad at ito ang sinabi niya, nasa Amerika na. Sa schedule ay may meeting kay Pangulong Trump, sa kanyang team at sa mga posibleng sumuporta sa depensa natin. Ang pangunahing prioridad ay depensang kontramisil at estratehikong pakikipagtulungan sa Amerika. Dapat mapalapit ang kapayapaan. Para sa Ukraina, ang pangunahing layunin ay depensang panghimpapawid at kontrabalistik. Kasalukuyang nasa mesa ng negosasyon ang pagpapalakas ng depensang panghimpapawid at mga lisensya para sa paggawa ng mga misil para sa mga sistemang Patriot mismo sa Ukraina. Tulad ng alam ninyo, ang problema ay hindi mismo ang mga Patriot system. Ang talagang problema ay ang walang katapusang kakulangan ng mga interceptor na misil para dito. Ano ang gusto ni Trump sa pagpupulong na ito? Magkaiba ang posisyon ng bawat panig kaya mahalagang maintindihan ito. Sa unang tingin, parang pareho tayo ng direksyon, pero may mahalagang pagkakaiba. At tungkol dito, nagsusulat na yon ang New York Times. Umaasa si Zelensky sa pagpupulong na muling buhayin ang naudlot na usapang pangkapayapaan at makakuha ng dagdag na tulong militar, lalo na sa depensang panghimpapawid. At si Trump naman ay balak talakayin ang pagtatapos ng digmaan gamit ang kahit anong paraan at pamamaraan. Ngayon, ibinabahagi ng New York Times ang buod nito. Sa pulong na ito, maaaring gamitin ni Trump at Zelensky ang isa't isa para sa sariling interes.
Kapansin-pansin na sa negosasyon kay Zelensky, inimbitahan ng lahat ng 100 senador ng Senado ng US. At nangyayari ang lahat ng ito kasabay ng pagtalakay sa Kongreso ng mismong panukalang batas ng mga parusa ni Lindsey Graham. Babalikan pa natin ito dahil nagkaroon doon ng seryosong iskandalo. Ngayon, lahat ng Amerikanong media ay nakatutok sa sandaling magkita sina Vladimir Zelensky at Donald Trump sa White House na magaganap ito sa alas 4:30 ng hapon, oras sa Kiev. Ngayon, sabay-sabay nagsusulat ang Amerikanong media na malaki ang binago ni Trump sa kanyang posisyon tungkol sa Ukraine. Kasama rin dito ang kanyang pananaw kay Vladimir Zelensky na kapansin-pansin. Ang tanong, bakit? Bakit binabago ni Trump ang posisyon niya? Ayon sa Wall Street Journal, nitong mga nakaraang linggo si Trump, ayon sa kanila, nagpahayag ng bagong optimismo ukol sa Ukraine at kay Vladimir Zelensky at may ilang dahilan ng pagbabagong ito. Unang dahilan, ang sitwasyon sa larangan ng labanan sa Ukraine. Ayon sa mga pinagkukunan, na-impress si Donald Trump sa katatagan ni Zelensky at sa patuloy na pag-atake ng Ukraine sa teritoryo ng Russia. Sasabihin ko, maganda nga namang pakinggan at diplomatikong pahayag. Pero ang totoo, kay Trump, at nabanggit niya ito noong 8 ng Hulyo, talagang gusto niya ang mga pag-atake na ito sa Russia. Sabi niya oo, ito ay eskalasyon. Pero ang eskalasyon mismo ang kailangan para mapalapit ang kapayapaan. At di gumagana ang isang napakasimpleng pero Trump na lohika. Susunod ay isang sipi mula sa kinatawan ng administrasyon ng Estados Unidos. Mahilig si Trump sa mga nagwawagi at ayon sa presidente ng Estados Unidos, si Zelensky ay lalo pang mukhang tunay na nagwawagi. At ito ang susi sa paggunawa kay Trump. Iginagalang niya ang lakas at tagumpay. Habang natatalo ang Ukraine, minamaliit niya ito. Na magsimulang ilagay ng mga pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery, bodega at pabrika ng armas sa Russia ang Moscow sa alanganing posisyon. Para kay Trump, si Zelensky ay mula sa pagiging nagsusumamo tungo sa pagiging panalo. Kung kasama mo ang nagwawagi, makikinabang ka rin. Lalo na kapag lumalabas ka sa digmaan kasama ang nagwagi. Pwede kang maghangad ng isang bagay, ganyan ang lohika ni Trump. Si Trump mismo ang nagpapatunay nito sa publiko. Ngayon, kinokomento niya ang pagtaas ng suporta para sa Ukraine mula sa ilang taga-suporta ng MAGA. Sumang-ayon siya sa sinabi ng mamamahayag na sinusuportahan niya ang tagumpay. At sinabi niya, at quote ito, halos lahat ng sinusuportahan ko ay nananalo. Ang pangalawang dahilan, mga drone ng Ukraine at tungkol dito, pag-uusapan din natin ito ng higit sa isang beses ngayon. Ayon sa Wall Street Journal, nagpakita si Trump ng interes sa drone industry ng Ukraine. Lalo na matapos makita ang bisa nito sa konteksto ng digmaan laban sa Iran. Nakita ng mga Amerikano kung paano nalulutas ng murang drone ng Ukraine ang mga trabahong dati ay gamit ang missile ng Patriot at ito ay nakapagbigay ng impresyon. Lalo na sa kasalukuyang sitwasyon na ang mamahaling mga interceptor ng Patriot ng Amerika sa gitnang silangan ay nauubos sa nakakabahalalang bilis. Lumabas na maaari kang bumili ng interceptor mula sa mga Ukrainian sa halagang ilang $10,000 at may parehong tagumpay na mapabagsak ang mga projectile at drone ng Iran. Ang ikatlong dahilan, alam mo, maaaring mukhang biro ito, pero totoo ito at ang ikatlong dahilan ay boxing. Ayon sa Wall Street Journal, malaki ang naging epekto ng pagkikita ni Donald Trump sa Ukrainianong boxinggero na si Alexander Usyk bago ang gabi ng laban ng UFC sa White House. Sinabi ni Alexander Usyk sa presidente ng Amerika na ang mga Ukrainiano ay mandirigma at nagwawagi. Anya, tingnan mo ako, Ukrainiano ako, ganito kami, mandirigma at nagwawagi. Mas mainam para sa kanya na sumama sa mga mandirigmang nagtagumpay dahil napatunayan na ito ng kasaysayan na ang mga Ukrainiano ay maaga man o huli, walang takot na binubugbog ang lahat ng umaapi sa kanila. Ikinuwento rin ni Usyk kay Trump ang buhay ng kanyang pamilya noong pambubomba ng Russia sa Kiev. At sinabi niya na ang pagkakaiba ng mga Ukrainiano at mga Ruso ay nasa isipan at puso. At gaya ng alamin nyo, si Usyk ay isang relihiyoso at malalim ang pananampalataya. Pinag-usapan din nila ito. At dito, namangha si Trump. Sa pakikipag-usap ng kampeon ng mundo sa boxing kay Trump, naiparating ang posisyon ng mga Ukrainiano sa paraang naunawaan niya, sa wika ng tagumpay at lakas. Sa wika, sabihin na nating ng kaunting pagpapasiklab din. Sinabi ni Trump na lubos niyang iginagalang si Alexander Usyk. At ang ikaapat na dahilan,
Ito ang mismong kwento tungkol sa mga vlogger ng MAGA na kailangang talakayin ng hiwalay. Dahil ipinapakita nito ang buong estratehiya ng Kiev sa pag-akit sa koponan ni Trump. Kaya ganito ang estratehiya ng Kiev sa bagay na ito. Kailangan sa kahit anong paraan ay maikayat sa kanilang panig ang lahat ng kilala at madalas ay kontrobersyal na MAGA-aktivista na laging nasa panig ni Donald Trump. Kamakailan dumating sa Ukraine si Laura Loomer, isang MAGA vlogger na may 2 milyong taga-subaybay. Isa siyang ultrakanan na aktivista na malapit kay Donald Trump at madalas silang magyakap at magpakuha ng litrato. Naipakita na niya ang realidad ng digmaan sa Ukraine, nakapanayam si Zelensky at ipinakita ang pagbisita niya sa Skyfall. Isa itong kumpanyang Ukrainian na gumagawa ng mga drone. Ngayon, nagvideo si Laura Loomer sa loob ng pabrika na kumalat na sa lahat ng social media. Sobrang tuwa ng mga Amerikano doon. Parang di sila makapaniwala na nangyayari ito sa Ukraine. Sa mga kuha, hawak ni Laura Loomer ang isang Ukrainian na drone interceptor na may kakaibang pangalan. Tinatawag itong PISA-SAN, pero sa Ukraine, PISHUN ang tawag nila dito. Hawak ni Laura Loomer ang PISA-SAN at may mahalaga siyang sinasabi sa kamera, diretsong kinakausap ang mga Amerikano. CP, at baka nakita niyo na ang drone interceptor na ito kamakailan lang. Kamusta? Ako si Laura Loomer. Ngayon, nandito ako sa Ukraine, sa kilalang-kilala sa buong mundo na kumpanya na Skyfall, kung saan ginagawa ang mga drone. Hawak ko ngayon sa aking mga kamay ang drone na pangharang na PISA-SAN. At maaring nakita mo kamakailan lang ang drone na pangharang na ito, dahil ito mismo ang parehong aparato na hawak ni Senador Lindsey Graham 2 araw bago siya namatay. Ngayon, maraming tao ang hindi nakakaalam tungkol dito. Ipinagdiriwang ni Senador Lindsey Graham ang kanyang ika-71 kaarawan. Noong araw na yon, bumisita siya sa pabrika ng drone sa Ukraine. Bilang paggalang kay Senador Lindsey Graham na ipinagdiwang ang kaarawan kasama sila, ginamit ng Skyfall ang isa sa kanilang drone para magdala ng karatulang may maligayang kaarawan, Senador Lindsey Graham. Balak nilang bigyan si Senador Lindsey Graham ng pangharang na drone. Sa katunayan, binigyan talaga nila siya na isa sa mga drone na iyon na pangharang. Pero walang makakaalam na 2 araw lang, mamamatay siya. Kaya ibinigay nila sa akin ang eksklusibong footage na ito para may bahagi ko ito sa mga Amerikano sa araw ng libing ni Senador Lindsey Graham. Gusto rin nila malaman ng lahat. Gusto rin nilang malaman ng lahat. Hindi na nila ipapadala ang drone na pangharang na ito sa bahay ni Lindsey Graham. Bilang paggalang sa dedikasyon ni Lindsey, suporta sa mga Ukranyano at labang sa autoritarianismo, ipapadala namin ang drone sa pinakaharap ng labanan upang magamit ito sa pagsira sa mga Ruso. Mamaya pakanawa, Senador Lindsey Graham, tagapagtanggol ng kalayaan at karapatang pantao sa mundo. Ito ang mahalagang detalye na nag-uugnay sa kwento sa pagbisita ngayon ni Zelensky sa Washington. Inialay ni Laura Loomer ang kanyang paglalakbay sa Ukraine sa alaala ni Senador Lindsey Graham. Dumating si Vladimir Zelensky sa gabi ng libing. Alam niyo yun na, hindi aksidente na naging aktibo si Laura Loomer sa Kiev bago ito nangyari. 2 araw bago siya namatay, binisita rin ni Lindsey Graham ang parehong kumpanyang ito. At hawak din niya ang parehong drone na siyang ginamit ni Laura Loomer sa larawan. Ayon kay Loomer, plano ng kumpanya na bigyan ng isa sa mga drone na ito si Lindsey Graham. Pero ayon sa vlogger, pagkatapos niya mamatay, bilang paggalang sa dedikasyon ni Graham, ang drone ay ipapadala sa pinakaharap ng labanan. Si P. Para lipulin ang mga Ruso. Sino si Laura Loomer at bakit mahalaga at nakakagulat ang kanyang mga sinabi? Kamakailan, isa siya sa mga pangunahing tagapagsalita ng bahaging yon ng kilusan ni Trump na humihiling na itigil ang tulong sa Ukraine. Tinawag niya ang mga Ukrainian na Nazi, binatiko si Zelensky. Noong 2021, nagsulat pa siya ng mga propagandistang artikulo para sa propagandistang channel ng Russia na Russia Today. At ngayon, ang babaeng ito ay pupunta sa Ukraine, gumagawa ng mga video na puno ng paghanga tungkol sa mga Ukrainian drone at ini-interview si Zelensky sa Mariinsky Palace sa Kyiv. Pagkatapos, diretsang sinabi, ang Russia ay Nazi, kaibigan ko. Tinukoy ng New York Times si Laura Loomer bilang simbolo ng pagbabago ng pananaw sa digmaan ng mga taga-suporta ni Donald Trump.
Tulad ng ibang kasapi ng kilusang MAGA, dati siyang laban sa Ukraine, ngayon ay baliktad na baliktad ng pananaw niya. At mas mahalaga, si Trump, napansin niya ang pagbabagong ito sa sariling MAGA na kilusan. Muling ipinost niya sa social network ang bahagi ng panayam ni Laura Loomer kay Zelensky at positibo ang naging reaksyon niya. At ayon sa Wall Street Journal, ilang beses nang tinalakay ni Trump ang Ukraine nitong mga nakaraang araw, kasama mismo si Laura Loomer. Tumatawag siya at nagtatanong, ano bang nangyayari doon? At ang mahalaga, nakikinig siya sa kanya. Kasi ganito na lang, may mga usap-usapan na siya pa raw ang nakaimpluwensya sa ilang mga appointment ng tauhan sa White House. Sa panayam kay Laura Loomer, si Zelensky ay umaapela mismo sa kampo ni Trump. Ikinuwento niya kay Loomer kung paano, sa tulong ng Vatican, nagkabati sila ni Trump matapos ang iskandalong nangyari noong Pebrero sa Oval Office. Nangyari raw ito sa pakikita sa libing ni Papa Francisco at narito ang kanyang sinabi. Oo, maikli ang pagkikita pero lagi kong sinasabi na makasaysayan ito. Sa loob ng 15 hanggang 20 minuto, nabago namin ang katangian ng aming relasyon. Kami lang dalawa ang nandoon, walang ibang tao sa paligid. Pero si Laura Loomer ay hindi lang isang hiwalay na kaso, kundi bahagi ng mas malawak na pagbabago ng posisyon, umabot na sa pinakamataas na kapangyarihan sa Estados Unidos. Ang tinutukoy ay ang vice-presidente na si J.D. Vance. Si Vance na noong Pebrero ay kasama si Trump sa harap ng mga kamera sa Oval Office at pinagalitan si Zelensky ay sumikat sa pahayag niyang, sa totoo lang, wala akong pakialam kung ano ang mangyayari sa Ukraine. Itong si Vance ay biglang nagsimulang medyo magbago. Nagsimulang magbago ang kanyang posisyon. Si Vance biglang nagsimulang humanga sa estratehiyang militar ng Ukraine. Sa ngayon, syempre, maingat pa rin siya para hindi masyadong matakot ang kanyang mga taga-suporta, pero binabago niya ang kanyang posisyon. Nagsisimula na siyang magsabi, oo nga, kailangan nating aminin na ang mga Ukrainian syempre ay napakatapang na mga tao. At para paulit-ulit na umatake sa Russia gabi-gabi, kailangan mo talagang magkaroon ng tapang na taglay ng mga tunay na lalaki. Ngayon, ginagawang kanlurani ni Zelensky ang kampanya niya para makuha ang simpatya ng kampo ni Trump. Isa itong sinadyang estratehiya. Pansinin ninyo, hindi para akitin mismo si Donald Trump, kundi akitin ang mga tao sa paligid na siya ring magsasabi kay Trump ng mga kailangang naratibo. Sinubukan din ng mga Ruso gawin ng pareho sa tulong ni Kirill Dmitriev. Naalala mo siya? Nagdadala siya ng mga ideyang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar, sinasabi kung paano makikipagtulungan at magkano ang kikitain ni Trump. Kung paano siya bubuhusan ng mga Ruso ng ginto, pero hindi nagtagumpay ang mga Ruso. Alam nyo, habang makikita sina Trump at Zelensky, hindi ibig sabihin na biglang minahal ng kampo ni Trump ang Ukraine. Sa totoo, may matinding labanan sa loob ng MAGA. Ngayon, iniulat ng politiko na 12-12 ng taga-suporta ng kilusang Make America Great Again at America First, pati na rin mga kaalyado ni Trump sa Capitol Hill ay hindi sumasang-ayon sa biglaang pagbabago ng posisyon ni Laura Loomer. Lalong nagdududa ang mga Republikano sa kapulungan, na noon pa man ay tutol na talaga sa pagbibigay ng tulong sa Ukraine. Matitindi ang mga argumento nila, umaabot pa sa paratang na binayaran si Laura Loomer. Sinasabi raw na binabayaran siya ng mga Ukrainian para magsalita ng ganitong retorika. Dati siyang binabayaran ng mga Ruso, pero ngayon ng mga Ukrainian na, kaya nagbago siya ng panig. May ilang Republican na konektado sa MAGA ang nagsabing posibleng tumatanggap ng pondo si Loomer para itulak ang bagong posisyon sa Ukraine. Sabi nila, walang Republican na nagbago ng isip tungkol sa Kyiv. At heto, halimbawa, sinabi ng kongresistang Republikano na si Tim Burchett, hindi ako makakapagsalita para sa MAGA, pero hindi ako dumating sa puntong susuportahan ko ang Ukraine. Isa sa mga nakausap ng politiko ang nagsalita ng mas nakakabahala tungkol sa impluwensya ng mga banyagang interes sa kanang media na sumusuporta kay Donald Trump. Si P, ang banyagang gobyerno at mga estrukturang konektado sa banyagang interes ay nakapasok na sa kanang media environment ng Amerika. Ang espasyong ito ay tuluyan ng nawalan ng kontrol. Paalala ko lang, ang kanang kilusan ay kabilang dito ang Fox News. Ibig sabihin, sa loob mismo ng MAGA ay may paranoia tungkol sa kung sino at sa kaninong pera nagbabago ng posisyon. Sa tanong tungkol sa pagpopondo ng kanyang pagpunta sa Ukraine, sinabi mismo ni Loomer na hindi sinagot ng gobyerno ng Ukraine ang gasto sa biyahe na yon.
Malinaw ang larawan, totoo ang pagbabagong ito. Umabot na ito sa mga nakakataas pero napakalaki ng paglaban sa loob ng MAGA at hindi pa natin masasabi na tuluyang tapos na ang usapin kaya dapat manatiling objektibo. Dito, dapat ding banggitin ang ikalawang kwento kung paano binubuo ng Estados Unidos ang pampublikong posisyon nila sa kasalukuyang digmaan. Isa pa, may isa pang punto tungkol sa pagbabago. Sa pagpupulong ng UN Security Council, nanawagan ng pangalawang permanenteng kinatawan ng US na si Dan Miner Negria sa Russia at Ukraine na muling simulan ang negosasyon para sa pangmatagalang kasunduan. Ang mga pag-atake gamit ang mga ballistic missile at drone ng Russia mula ika-18 hanggang ika-19 ng Hulyo ay iniulat na nagdulot ng pagkasawi ng ilang tao at pagkasugat ng 12-12 ng iba pa. Isa sa mga raketang iyon ang tumama sa sibilyang barkong may kargang butil sa dagat itim at napatay ang 10 tripulante mula India at Syria. Naiwasan sana ang mga biktima at di mabilang pang pagkamatay kung tumugon ang Russia sa panawagan ni Pangulong Trump na magkasundo para wakasan ang digmaang ito. Tulad ng sinabi na namin, walang solusyong militar sa digmaang ito at dapat bumalik sa negosasyon ang Ukraine at Russia. Maraming dugo na ang dumanak. Mataas ang binabayarang halaga ng mundo dahil sa digmaang ito. Kailangan na itong matapos. Muling nananawagan ng Estados Unidos para sa agarang tigil putukan at hinihikayat din na magkasundo ng tapat ang Russia at Ukraine para sa pangmatagalang solusyon sa sigalot na ito. At pansinin ninyo, malinaw na binigyang diin ni Negria na maaring naiwasan ng maraming biktima kung tumugon ang Russia sa panawagan ni Trump na tapusin ang sigalot. Ipinasa niya mismo sa Moscow ang responsibilidad sa pagpapatuloy ng digmaan. Para mahikayat ang Moscow na makipagkasundo, kailangan lagyan ito ng pressure. Dito tayo nagkakaproblema. Ang tinutukoy ay ang panukalang sanksyon laban sa Russia ni Lindsey Graham. Ang dokumento ay may mga sanksyon laban sa Moscow at taga-suporta nito. Pinakamahalaga, taripa na hanggang 100% laban sa 5 bansang pinakamalaking bumibili ng langis ng Russia. Si Zelensky ay muling pupunta ngayon sa Senado para kumbinsihin ang mga senador na ipasa ng matagal ng naantalang batas. Pero heto ang kabalintunaan. Ayon sa The Telegraph, ang sumisira sa suporta para sa Ukraine na yon ay hindi ang mga Republikano, kundi ang mga Demokrata. Kahit suportado ng dalawang partido, tinututulan pa rin ng mga Demokrata ang panukalang batas na ito. Narito ang dahilan. Parang ganito. Matapos kanselahin ng kataas-taasang hukuman ng Estados Unidos, ilang buwan nang nakalipas ang mga ipinataw na taripa ni Trump laban sa buong mundo, ang panukala ni Lindsey Graham ay naging legal na paraan para ibalik sa Pangulo ng US ang kapangyarihan sa mga taripa. Nanggangamba ang mga demokratiko na si Trump kapag nakuha niya ang mga kapangyarihan, aabusuin niya ito tulad ng dati. Binabalikan ng mga Republikano ang mga demokratiko at inaakusahan ng pamumulitika, maring hadlangan ng pagtutol nila kay Trump sa pagpapatibay. At dito, nagkakaroon ng sitwasyong hindi na umuusad. Ang batas na dapat tumama sa Russia, naipit dahil sa sigalot ng mga Amerikano tungkol sa kapangyarihan ni Trump sa taripa. Lalong pinahirap ng pagkamatay ni Lindsey Graham ang sitwasyon. Dahil isa siya sa mga iilan, pasensya na, hindi pala iilan kundi marami na nagtutulak kay Donald Trump na maging mas mahigpit laban sa Russia. Ngayon, wala na ang tinig na yon. At dahil dito, napakahalaga na makuha ang suporta ng kilusang MAGA na aktibo ring nakaka-impluwensya kay Donald Trump. Konklusyon, nasa Washington si Zelensky at pinakamataas umano ang relasyon kay Trump ayon sa US media. Samantala, nagreklamo muli ngayon si Kremlin spokesman Dmitry Peskov na wala pa ring naka-schedule na pag-uusap sa telepono kina Trump at Putin. Ipinangako na ng Pangulo ng Estados Unidos ang tawag na ito 3 linggo nang nakalipas. Bumaling si Trump sa panig ng Ukraine dahil sa ilang dahilan. Nakikitita niya kay Zelensky ang tagumpay dahil sa mga matagumpay na atake kontra Russia. Nainteresado siya sa mga drone ng Ukraine sa gitna ng bigmaan laban sa Iran. Nalaman niya ang panig ng Ukraine mula kay boksingero Alexander Usyk. Nakita niya kung paano unti-unting lumalayo sa kanya ang sarili niyang mga taga-suporta mula kay Laura Loomer hanggang sa ilang antas si J.D. Vance. Paano nga ba talaga makakatulong ang kilusang MAGA sa Ukraine kung magagawa nating mahikayat, kahit hindi lahat, pero kahit ilan man lang sa kanila ang mapunta sa ating panig? Diretsong sagot, sa pamamagitan ng mga boto sa Kongreso. Matagal nang hinaharang ng mga Republikano mula sa MAGA ang tulong para sa Ukraine at mga sanksyon laban sa Russia. Kung kahit ilan sa kanila ay magbago ng isip kasabay ng pagbabago ng opinyon, gaya na nangyari na kay Laura Loomer, magkakaroon ng pagkakataon ang Ukraine na itulak
pati batas ng sanksyon ni Lindsey Graham at lisensya sa paggawa ng Patriot at tuloy na tulong militar. Kaya naman napakasistematiko ng pakikipagtrabaho ng Kyiv sa grupong ito. Mga vlogger o kung kailangan isang boxing event, kung kailangan ng interview na talagang para sa audience ng MAGA. Sa huli, nagiging desisyon ng Kongreso at White House ang lahat ng ito. Pero kailangan nating tapat na tandaan na halimbawa, kahit si Donald Trump mismo ay hindi pa gaanong nagbibigay pansin sa argumento tungkol sa kooperasyon ng Russia at Iran na siyang ginagamit ng Kyiv para kumbinsihin ang mga nagdududa. Nawala sa Ukraine ang mahalagang tagalobe dahil sa pagkamatay ni Lindsey Graham. Kaya ang pangunahing argumento ay nananatiling pareho at ito pa rin ang pinakamabigat. Ang sitwasyon sa larangan ng labanan. Dapat gawing pinakamahirap ito para sa mga Ruso. Ilang ulit nang nailagay ng pag-atake ng Ukraine ang Moscow sa alanganin. Ito at ang posisyon ng mga MAGA blogger ang pinaka-nakaka-impress kay Donald Trump. Sa tingin ko, sa puntong ito, at dito dapat pa itong ipagdiinan. Dito na muna ako hihinto. Ibahagi ang opinyon at konklusyon ninyo sa comment sa ilalim ng episode. Mag-subscribe sa YouTube channel para sa update sa pag-uusap ni Trump at Zelensky. Mahalagang abangan ito, ang talumpati ni Zelensky sa Kongreso. Agad natin itong tatalakayin dito sa YouTube channel na ito. Kaya mag-subscribe at mag-like na kayo. Pindutin ang kampanilya at mag-comment. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng isang independenteng YouTube channel, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Lubos akong magpapasalamat sa inyong suporta. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.